Ikinadismaya ng Department of Justice ang desisyon ng Korte sa Timor-Leste na ibasura ang extradition request kay dating Congressman Arnolfo Teves. Nakababahala rin daw ang biglaang pagbabago ng desisyon. Bago kasi ito, 2 beses silang pumabor na pauwiin si Teves sa Pilipinas noong June at December 2024. Para pag-usapan niyan, magkakasama natin si Justice Undersecretary Raul Vasquez. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Salamat po sa oras. Nakamute po tayo, Yusek. Magandang tanghali, Cheryl, at magandang tanghali sa inyong lahat, mga manunood at kapakinig natin. Yusek, natanggap nyo na ho ba yung opisyal na kopya ng desisyon ng Timor-Leste Court na nagbabasura nga dito sa extradition request kay dating Congressman Teves? Ang makatanggap niyan, Cheryl, ay ang Prosecutor General ng Timor-Leste kasi sila ang abogado ng usap-usapin na yan. Kasi sila ang tumatayo bilang abogado ng requesting country na gaya natin. Ang naipadala sa amin ay yung Portuguese copy lamang. Pero pinapatranslate pa namin yon sa English para makita namin kung ano talaga ang nilalaman nito at kung ano yung rason kung bakit ganyan nga nangyari. After 2 beses na nanalo, pinayagan on an MR and appeal, ay bumaliktad sila. Ano po kaya ang nakikita nating dahilan? Bakit bumaliktad this time? Ayon doon sa listahan na binigay sa amin ng Prosecutor General, yung summary, bale 3 yung naging basehan nila na parang speculation eh. Una, ang sabi nila may probability pa din daw ng imposition of death penalty kahit suspended na yung death penalty sa atin na walang batas na ganyan. Pangalawa, yung tinatawag nating successive service of sentence. Parang lumalabas na hindi rin akma sa kanila yung bagay na yon. So, basically, yon ang naging mga basehan nila para baliktarin at sinabi na hindi nararapat na i-extradite si dating Congressman Teves. Pero mabanggit lang namin na hanggang sa kasalukuyan, as we speak, Cheryl, ang dating congressman ay pwedeng matawag na undocumented alien sa kadahilan ng kanselado na po yung passport niya sa atin. Ibig sabihin yan, kung gugustuhin ng Timor-Leste government in the exercise of their political will and an executive function, pwede nilang i-deport anytime. Okay. Pwede po nilang i-deport anytime. Pero pwede po bang tayo ang magsabi o i-request po natin sa kanila na i-deport because nga po ay undocumented alien na siya? Actually, yes, that has always been on the table. But in fact, yan ang unang request namin. Kasi yan nga ang unang ginawa nung kinansela natin ang kanyang passport. But ang ginawa naman ng Timor-Leste at that time ay minarapat nila na idaan sa judicial process nila. At ito nga yung naging extradition issue. And ganun pa man, on the table pa rin yung option na yan. But dito sa desisyon na yan ng extradition na hindi pabor sa request natin, yan ay subject to motion for reconsideration at appeal din. Parehas lang naman kasi sila, nakapag-file sila ng motion for reconsideration at appeal, parehas din lang na meron tayong karapatan ngayon through the Prosecutor General to do that, and they are studying that option very well. So yun po ang magiging sunod na aksyon po ng DOJ. Mag-aapila po tayo. Hanggang gaano ba kadaming beses pwedeng mag-apila ang bawat kampo? Well, merong panahon bawat isa, no? Kasi doon sa kanila, depende sa rules nila. Yung rules nila kasi merong panahon na binibigay ng motion for reconsideration. Ganon din ang panahon na may bibigay sa atin. So,
Doon sa kabila, ang nagbigay sila mga 10 days para mag-file. I'm sure yung mga Prosecutor General nag-iisip na rin at naggumagawa na ng paraan para yaan ay magawan ng motion na for reconsideration para mabaliktad at may balik yung dati para may pakita na speculation lamang ho yung grounds nila. Kasi pwedeng mangyari or hindi naman mangyari yung sinasabi na may death penalty kahit wala na. Mhm. But hanggang gaano karaming beses po, Yusek Vasquez, na pwede po umapila ng umapila, tuwing magdedesisyon, aapila, hanggang makarating po to the highest court? Ang sa kanila kasi, Cheryl, wala silang Supreme Court up to now eh. So hanggang Okay. Court of Appeals lamang. So reasonably, meron tayong pagkakataon na mag-file ng motion for reconsideration. At gaya nung nangyari sa kanila, bale 2 beses, nag-file sila ng motion for reconsideration and then appeal. Itong pangalawang ito, yun ang napagbigyan sa kanila. So malamang ganun din ang gagawin natin. Aha. Pero even on top of that, outside of those legal options na judicial in character, merong executive solution kung gugustuhin ng Timor-Leste government, Okay. yung presidente, which is yung deportation angle nga. Aha. Anong klaseng relasyon ba tayo mayroon sa Timor-Leste? Bakit hindi po ito maibigay sa atin ng kanilang pamahalaan? Considering may basis po yung sanang pagpapadeport po kaya Congressman Teves. Napagandang tanong yan, Cheryl. Maganda naman ang relasyon at sila nga ay nag-apply bilang regular member ng ASEAN. I'm sure na kinukonsidera ngayon ng Timor-Leste government yung lahat ng complications na nangyari dahil dyan. Kasi nga, hindi maganda sa kanilang pakikisama sa atin bilang bagong miyembro sana ng ASEAN dun sa ginawa nila na ganyan. Na 2 beses kang nagpinagbigyan, may basehan naman, and after a while, bumaliktad. But mahirap naman mag-speculate kung ano yung reasons sa nangyaring yan. But ang importante, merong mga legal remedies available sa gobyerno through the Prosecutor General of Timor-Leste. And on top of that, yung executive solution na mas mabilis kung tutuusin mo, yung deportation. Kasi nga, undocumented alien na yung si dating Congressman Arnie Teves. And sa kasalukuyan po, si dating Congressman Teves ay nakakapamuhay po siya ng normal doon. Hindi naman po siya nakadetain, nakakulong, hindi po. Or naka-house arrest, hindi. Hindi. Kasi nga, lalo na denied yung request for extradition. So normal ang pamumuhay niya. Pero kailangan din nating isipin ito. Tuloy pa din yung red notice. Tuloy pa sin na pugante siya as far as the Philippine government is concerned. And he is still the subject of a red notice that was sent and existing and pending in all governments of all state parties ng Interpol. Ibig sabihin, hanggang Timor-Leste lamang siya. Pag lumabas siya dyan at na mahuli sa pamamagitan ng Interpol sa isang ibang lugar na lilipatan niya, panibagong proseso na naman yan ng possible return sa atin, either deportation or itong tinatawag nating extradition. And because ang Timor-Leste po ay hindi miyembro ng Interpol. Actually, ang bagay na yan ay isang aspeto na miyembro din sila dahil red notice nga ang nangyari kaya na na huli siya nung una at nagkaroon ng prosesong ganito. So, libre lang siya doon. Kasi doon, ang red notice kasi, Cheryl, i-explain ko lamang, yan ay isang notisya galing sa Interpol na nagre-request sa lahat ng mga law enforcement agencies ng member states para tulungan yung isang miyembro ng Interpol
na arestuhin dahil merong existing warrant of arrest sa isang tao. So, yan ay hinuli dahil diyan nung una. And then yung next step niyan is either deportation or extradition. Yung naging next step na yan, hindi natuloy dahil nga denied sa ngayon. But pending pa naman yan. But the deportation angle is still nonetheless there. But what I'm saying is that if he leaves for one reason or another, he leaves for another country where there is an existing red notice na hawak nung Central Bureau ng Interpol doon, pwede din siyang huliin doon ulit ng gobyerno niyan. So hanggang ang kanyang pamumuhay ay limitado lamang diyan sa ang free movement niya, if I may say, the liberty because of this denial of the request for extradition is only with respect to the territorial limits of Timor-Leste. The moment he goes out and is found in another country where Interpol operates, he may be arrested again. Yusek Vasquez, meron pa po bang nakikitang iba pang legal remedies na para mapauwi po si dating Congressman Teves? May nakikita pa po ba ang pamahalaan na ibang pwede pang diskarte? Or dapat ho kaya ay, I don't know kung mismong si Pangulong Marcos na ang makikiusap o magre-request sa head po ng Timor-Leste? Well, posible yan kasi top-level discussion yan. Apo. Yung bagay na yan ay magiging subject ng political will ng Timor-Leste government. Sana naman at makita ng nila na mas maganda na hayaan nilang harapin ng dating Congressman Arnie Teves ang mga kasong nakabinbin sa kanya dito sa Pilipinas para matapos na itong usapin na ito. Is this something po na napag-usapan nyo na sa DOJ na i-discuss kay Pangulong Bongbong Marcos? Hindi pa, pero I'm pretty sure that Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla will discuss this matter with the President. Or we may even go there ourselves as alter ego of the President and see to determine ourselves if the likelihood of that political will being exercised in our favor by the Timor-Leste President Horta. Alright. Well, patuloy na lamang din po kaming magbabantay sa development po ng storyang ito. Marami pong salamat sa inyong oras, Undersecretary Raul Vasquez ng Department of Justice.